Hey, hello everyone! Welcome po dito po sa ating Bible Study Online at minsan pa tayo po ay magsasama-sama at magsasalo-salo sa kabutihan sa atin ng Diyos dahil atin pong pag-uusapan ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. Of course, dito lang po yan sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. Once again, welcome po sa Solution with me and my name is Laverne Ducot kung saan ay hatid natin ay tugon sa ating bawat tanong. At ngayon po ay December 10, 2024. At ayon sa aking mathematics, meron na lang tayong 15 days before Christmas. Kaya po ang pagbati po mula sa aming pamilya ay isang mapagpala at mabiyayang kapaskuhan po sa ating lahat. Of course, binabati natin lahat na ating mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa labas po ng Pilipinas at kayo pong aming mga nakakasama. At patuloy po kaming sinasamahan every Tuesday night. Isang mapagpalang araw po sa inyo dahil tayo po napapanood anumang time zone sa inyong lugar. Kasi alam nyo, nasa labas ng Pilipinas, talaga naman pong iba-iba po ang time zone natin. So sa lahat mga kaibigan natin, mga suki natin, mga kaibigan po nating nanonood at nagba-Bible study, binabati natin lahat ng ating mga kababayan sa labas ng ating bansa. Isang mapagpala at mabiyayang umaga, tanghali, at syempre pa, gabi. At maraming salamat po sa mga kaibigan nating patuloy na ipinapanalangin na ating gawain. Kaya tayo po ay nagtutuloy-tuloy at patuloy natin pinag-uusapan ng yaman ng biyaya sa atin ng Diyos. At sa ngalan po na aking buong pamilya, kami po ay nagpapasalamat dahil Pasko na naman at patuloy po kayong nariyan para kami po ay suportahan at ipanalangin ang ating gawain. Of course, kasama natin sa studio, sa amin pong church studio, si Kuya Aves, ang ating technical director, executive director, of course, sa aking may bahay, and of course, sa akin pong si Ate Yani. Kami pong buong pamilya ay sumasa inyo at para paglingkuran po kayo sa atin pong Bible study online. Once again, dito po yan sa Solution with Laverne Ducot. At napakinggan po natin yung mga awiting napakagaganda mula sa Papuri Music Ministry. The first one kanina sa mga nagtatanong, yun po ay, ano ba yung pinatugtog natin? Hindi ayos ang Pasko eh. Basta Pasko. Mula kay Mr. Bong Aquino. At yan po ay mula sa album na Basta Pasko din. Actually, hindi Basta Pasko yun eh. Yung Basta Pasko yung career single eh. And then the second song ay Tuloy na Tuloy ang Pasko. Ito ay talagang remake. At maraming salamat po sa awiting yon at talagang buhay na buhay sa atin ng mensahe ng Pasko. Mula naman yan sa maramihang tinig ng mga papuri singers na mula sa panulat ni Mr. Andre Junicio. Kasi yung iba, akala nila yung song na yan, Tuloy na Tuloy ang Pasko, ay isinulat ni Mr. Gary Granada. Actually, ang katotohanan, si Mr. Gary Granada, yung original na umawit ng awiting iyan. At ito po ay marami ng versions at isa po sa mga versions nito ay inawit din ng Apo Hiking Society. Yan. So talaga napakasikat po ng song na yan. At ano man pong mga pinagdadaanan ninyo sa ngayon, tuloy na tuloy po ang Pasko at dahil po sa pag-ibig at biyaya sa atin ng ating Panginoon. And tonight, ang ganda po natin mga pag-uusapan. Kaya tawagin na ang buong pamilya at sama-sama po tayong pagsaluhan ang nananaganang biyaya sa atin ng Diyos. But of course, before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto mo nang pasalamatan ang mga kaibigan po natin. Speaking of mga sumusuporta sa ating gawain, well, maraming salamat po talaga mula po sa kaibuturan ng aking puso or from the bottom of my heart. Salamat po sa ating mga kapatid na patuloy pong pinagpapala at talaga naman pong sumusubaybay at sumusuporta sa ating gawain. Of course, walang iba. Aking pong pasasalamat, aming pasasalamat ay pinapatid namin sa ating mga kapatid na sina Sister Mylene and Brother Roy Magadi. At maraming salamat po sa inyong buhay. Kayo po ay pagpapala talaga. Hindi lang sa aming pamilya, kundi po sa aming sambahan at sa aming ministeryo. So once again, maraming salamat po sa inyo. And of course, binabati natin, belated happy birthday si Brother Junex. Ano nga ba apelido ni Brother Junex? Tinador. Yan. Churchmate po namin na nag-celebrate last, I think it was Friday, December 6. Happy birthday. And come December 12 naman, gusto nating batiin na happy birthday si Tita Pinky. Ano apelido ni Tita Pinky? Hamili.
Yan, Tita Pinky, happy birthday mula po sa ating church sa aming pamilya. And on December 21st or December 22 naman, happy birthday kay Kuya Gio Bellino. Yan, kami po ay nagpapasalamat sa inyong mga buhay kasi pagpapala po kayo sa atin pong pamilya, sa aming pamilya, of course, sa ating church. So maraming salamat po at sa lahat po ng mga nagsa-celebrate na kanilang birthdays. Happy birthday. And gusto ko nga po palang ipaalam sa inyo, yung mga naghahanap din po ng mga pangregalo, available pa rin po yung aming mga t-shirt. Ngayon, ito po ay, kapag kayo po ay nag-purchase na aming mga t-shirts, ito po ay bilang pagsuporta rin sa ating gawain. So, sa mga nagtatanong, yes, pwede pa rin po kayong bumili. At kapag kayo po ay, gaya ng sinabi ko kanina, nag-purchase po ng isa sa mga t-shirts na ito, kaya kung gusto nyo maramihan, ito po ay malaking suporta po sa gawain po ng Solution with Laverne Ducot at sa ating po ministeryo. So please get in touch with us. Pwede nyo i-chat si Mami Jo o kaya si Kuya Aves. At narin po yung mga design natin. Babalikan mo ako. At cruise. Nandyan din po yung ating theme, yung ating church theme for 2024, Occupy Till I Come, and Race Grace for only, magkano Kuya Abe sa ating t-shirts? 500 pesos? 499 piso na lang. 500 na. So maraming salamat po sa mga nag-purchase na at sa mga nagbabalak po mag-purchase pa ng ating mga t-shirts. Once again, ito po ay suporta ninyo sa ating gawain para tayo po ay magtuloy-tuloy pa. At at the same time, gusto po namin ipabatid sa ating mga nakakasulubong. Pag suot mo yung t-shirt na yan, dinideklara natin yung ating pananampalataya. And of course, napaka-special po na araw na to. Kaya naman po binabati natin lahat ng ating mga kasama tonight. Good evening din po sa inyo kay Sister Josie Galon at kay Brother Robert. Maraming salamat po. Isa po kayo sa mga ginagamit din ng Panginoon para magtuloy-tuloy po kami sa agawain ng Panginoon. So maraming salamat and advance Merry Christmas po sa inyo. Of course, binabati rin natin sila Sister Betty Bergado mula sa Nueva Vizcaya. Blessed evening, Pastor Laverne, at sa bawat isa po sa atin. To God be the glory. And of course, blessed evening po mga kapatid. Ang pagbati mula kay Sister Norma Vitales. At binabati rin po natin si Sister Gia Bernardo Castro. Thank you po for joining us tonight. At nandyan din si Brother Philip Vitales mula sa Vietnam. Yan talaga naman kahit po malayo po ang kinalalagyan ni Brother Philip. Every Tuesday, he make it a point na kasama natin sa ating Bible study. At binabati rin natin Sister Andeng San Andres, kamusta ka na? And hello kay Nice, ang kanyang bagong baby. So see you on Sunday, mga kaibigan natin sa Taytay. And of course, tutuloy natin bati na advance happy birthday. I think this is tomorrow. December 11, Brother Roy, happy birthday. Nako, birthday mo pala. Hindi namin alam, buti na lang may nagsabi sa akin. So happy birthday, Brother Roy. Talaga namang ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen. Maraming salamat po sa inyong buhay. At binabati rin natin sila Pastor Willie Wilson Tiongson Laigo. Nasa Pilipinas na ba si Pastor Willie? Thank you po for joining us at salamat sa iyong buhay at pagpapala po kayo sa aming ministeryo din. Brother Alan Laksina, si Rohano, mabiyayang gabi po sa inyo. Maraming salamat. And of course, gusto ko rin po salamatan yung mga kapatid natin nag-pray for me. Ako po ay nakaka-recover na by the grace of God. Salamat sa Panginoon. Salamat po talaga. And binabati rin po natin si Brother Reggie B. Salamat for joining us tonight. Brother Orlando Peralta, amen po. Sister Tess Donina Estanislao, Wilma Balsomo. Taiwan pala. Sabi ni Sister Norma, Taiwan pala si Brother Philip. Bakit ka ba dinadala sa Vietnam si Brother Philip? So, Brother Philip, sorry. Salamat kay Sister Norma. Nasa Taiwan. Yan. So, hello sa iyo dyan, kapatid. And sila, kasama rin natin to every Tuesday, sila Brother Joel and Lon Castro. Hindi pa natin sila nami-meet in person, pero I'm praying na soon and very soon, fellowship na din po tayo. Of course, Sister Marisa, hello sa iyong hubby, si Brother Ruel Paganpan. See you on Sunday. Maraming salamat po for joining us tonight. Yan. Of course, Sister Maylene Petalino Magadia, magandang gabi po sa inyo. Merry Christmas din, Brother Reggie V. Kumusta na, bro? And
Yun, nandito na nga sa Pilipinas si Pastor Willie at maraming salamat mga kaibigan. And pwede po ba ako maglambing? Kung kayo po ay napapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please paki-share po yung ating gawain nang sa ngayon mas malawak po yung maabot dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin, it's all about Christmas. Magkakaroon tayo ng unboxing. Di ba pag Pasko, sa mga panahon ito at sa mga, alam nyo na sa panahon natin ngayon, uso ang Lazada, ang Shopee, ang Temu, ay gusto natin nag-unbox. But tonight, pag-uusapan natin, ang ganda po ng topic natin, unboxing the gift of Christmas. Of course, ang gift na ito ay mula sa ating Panginoong Diyos. So ito po yung question natin for it tonight. And I want you to answer this question para interactive po tayo. Okay? So ito po yung question natin, why did Jesus have to be born? Bakit ba kinailangan pang ipanganak ng ating Panginoon Jesucristo? So once again, please, mga kaibigan, bigyan nyo kami ng sagot. Kung ano po yung inyong mga haka-haka, pinapaniwalaan at talaga naman tinatayuan sa katanungan, ito ba't po kinakailangan pang isilang sa ating mundo ang ating Panginoon Jesucristo? Why did Jesus have to be born? So simulan na po natin ang pag-aaral. Of course, dito lang yan sa ating programang at nagbabalik po tayo, syempre pa dito po yan sa ating Bible Study Online kung saan ihatid natin itugon sa ating bawat tanong. Welcome po sa mga katutune-in lang. My name is Laverne Ducot at maraming salamat po once again for joining me tonight at dalayan ko po tapusin ninyo yung ating magandang pag-uusap at bago tayo magtuloy-tuloy gusto ang batiin. Salamat kay Sister Fe Solaina Mapala watching from Tugigaraw City, Cagayan. Tugigaraw, nakarating na ako dyan. Talagang medyo may kainitan po yung lugar ninyo, no? Pero ang ganda, napakatahimik ng lugar na yan. I think nakarating ako dyan mga 15 years ago. Medyo matagal na. So, Sister Fe, maraming salamat po for joining me tonight. At pag-usapan na po natin. So, once again, pakita ko lang uli. Ito yung question natin for tonight. At pwede nyo po ilagay sa ating comment section yung inyong pananaw, haka-haka at paniniwala. Why did Jesus have to be born? And I'll be giving you 7 to 8 reasons. Alam ko po ito ay kaunting rason lang. Marami pong reasons ang Diyos dahil tayo po ay mahal na mahal niya. Bakit niya kailangang ibigay sa atin? At bakit niya kailangang isilang sa mundong itong napakamakasalanan ng kanyang bugtong na anak na talaga namang walang bahid ng kasalanan? Alam mo ang bottom line? Because He loves you so much. Pakilagay nga po sa ating comment section, God loves me so much. Amen. Naalala niyo po sinasabi ng John 3:16, for God so loved the world. Yung world po doon, of course, referring to us, tayo po mga tao, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Alam niyo, palagi ko pong sinasabi sa ating programa, kung kayo po ay sumusubaybay na, at para naman po sa kabatiran ng mga first-timers natin, alam niyo po ba yung John 3:16? Pwede naman po ilagay na lang po ng Banal na Espiritu, for God loved the world. Pero ba't niya po nilagay po yung salitang so, S-N-O? Ano ibig sabihin ng S-N-O? Yung intensity, yung lalim, yung bigat ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Sobra-sobra talaga. For God so loved you that He gave His only begotten Son. Amen. Now, alamin natin sa gabing ito, and once again, as promised kanina, sinabi ko, I'll be giving you 7 to 8 reasons why did Jesus have to be born. So, i-unbox natin yung regalo ng Diyos. Kasi itong mga rason na ito, itong mga dahilan na ito, kapag in-unbox po natin, talaga naman, daig mo pa ang nagbukas ng regalo at nakita mo meron kang bagong relo na mamahalin marahil o bagong cellphone, 1 terabyte, fully paid. Daig mo pa pag na-unbox mo ang regalong ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi pangkaraniwan, pagkapaskuhan ay sumasapit. Of course, no, sa panahon natin sa ngayon, it's December 10, 2024 and it's in a matter of 15 days kapaskuhan na. Pero sa buong mundo, ang isipan ng mga tao about Christmas ay talagang masyadong materialistic, masyadong materialismo. So doon tayo pinalaki ng mundong ito. Pero dalayan ko po kaibigan, bagaman sasabihin niyo po siguro, alam ko na yung mga dahilan ng Diyos kung bakit niya ibinigay sa atin ang kanyang bugtong na anak. Pero kapag ito po ay nirequest natin sa Panginoon, we pray about this, na sabihin natin, Panginoon, give me a revelation. Alam niyo, lalo po magiging makulay ang ating kapaskuhan.
Habang aking pong binagmumuni-munian at inaaral po itong ating message for tonight, sabi ko, Lord, thank you. Sobrang mahal na mahal mo talaga ako. At gawin po nating personal yung mga reasons na ito as we unbox God's gift to us kung bakit may Christmas. Amen? Kayo po ba ay ready na? Simulan po natin sa reason number 1. So, i-unbox po natin. At nang sa gayon, habang binubukulat-lat natin, binubuksan natin ang mga regalong ito sa atin ng Diyos, ay lalo tayong ma-inlove sa isang Diyos na unang nagmahal po sa atin. Amen. So, the first one is, habang ina-unbox po natin, why did Jesus have to be born? First reason is this: Jesus was born just to die for the sins of the world. Alam niyo po, wala pong bata na isinilang sa mundo na itinakda po ng kanyang mga magulang o ng kanyang ama na ito ay mamatay lamang. Pero ang Panginoong Hesukristo po, malinaw sa kanya, siya po ay isinilang para lamang magdusa at mamatay bilang katubusan sa ating mga kasalanan. Saan po kayo nakaisip? Saan po kayo nakahanap ng ganitong uri ng dahilan? Alam niyo po ang bottom line, ang dahilan ng Diyos, dahil tayo po bilang mga nasa mundong ito, dahil tayo po ay sadlak sa kasalanan at tayo po ay bound to hell, bound to punishment, tayo po ay para sa kaparusahan ng ating mga kasalanan, talagang wala na tayong pag-asa. Pero dahil po tayo mahal na mahal na mahal na mahal ng Diyos, nagkaroon po ng Kapaskuhan. And Jesus was born just to die for you and for me, for the sins of the world. Wow, ang gandang i-unbox po nito, ano? Siya lamang po ang anak. At malinaw po sa isipan ng ating Panginoon Hesukristo na siya po ay isinilang para lamang po magdusa at mamatay doon sa krus ng Kalbaryo bilang katubusan sa ating mga kasalanan. Kasi kailangan po nating maligtas. Sinayaan po ng Diyos ang kanyang sarili na magkatawang tao in the person of Jesus Christ para tayo po ay matubos. At dahil bilang Diyos, hindi po siya pwedeng mamatay, pero hinayaan po niya ang kanyang sarili. Sabi nga po nung awiting isinulat ni Kuya Aves, ngayon na lamang ang iyong pag-ibig, nagpakasakit, iniwan ng langit upang abutin ang aking mundo, upang angkinin ang kasalanan ko. Ang ganda ng song na yon, sa krus iyong tinapos. So ganito po tayo kamahal na ating Panginoong Diyos. At inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak para lamang po magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Once again, because God is immortal, Jesus had to be human so that He could die in our place as sinners. Amen and amen. Romans chapter 5, verse 19. Sabi po ng talata, for as by one man's disobedience, yung man dito referring to Adam, dahil po sa kanyang pagkakasala, dahil sila po ay kumain mula sa ipinagbabawal na punong kahoy, kinain po nila yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy na iyon, nagkasala po sila. At dahil po sa kanilang kasalanan, Romans chapter 5, verse 12, minana po ito ng buong sangkatauhan. Many were made sinners. So also by one man's, this is Jesus Himself, capital M, obedience, many will be made righteous. Sino man po manampalataya kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. At tayo po yun. Tayo mga naglagak na ating pananampalataya kay Kristo sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa kanyang pagsunod sa Ama, sa kalooban ng Ama, ito po ay kanyang isa na katuparan sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong nanampalataya sa Kanya ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. Take note, ini-unbox po natin ito. Alam niyo kung paano? Dahil po sa kanyang kamatayan. Amen. So that's the first reason why did Jesus have to be born? He was born just to die for the sins of the world. So dito na tayo sa reason number 2. I-unbox na po natin. Ang ganda ng mga unboxing na to. So why did Jesus have to be born? Ikalawang dahilan po tayo to fulfill God's promise. So marami pala mga promises ang Panginoon. Actually, in yung first coming ng Panginoon, ang dami pong promise at prophecy ng Biblia. At dahil po kinailangan pong isilang ating Panginoon bilang katuparan sa mga pangako ito ng Diyos. At hula na rin po ng kanyang salita. Basahin po natin ang mga promise na ito. Sabi ng Genesis chapter 3, verse 15, and I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed.
he shall bruise her head, and you shall bruise his heel. And this happened at the cross, kung saan po ay binrus po ni Jesus yung ulo ng serpent. Of course, si Satan po iyon. Ano bang mas mainam? Bruised head or bruised heel? Yung bruised heel, nangyari po kay Jesus yon when he was hang on the cross. Nung siya po ipinako sa krus ng Kalbaryo, yun po nangyaring katuparan ng Genesis chapter 3 verse 15. Pero at the cross, Jesus, actually yung bruise dito, hindi lang bruise Jesus was able to crush the head of the serpent. Kaya nga po itong si Satanas, meron na siyang PhD. Alam mo ibig sabihin ng PhD? Permanent head damage. Kaya nga po nag-freak out na si Satanas. Dahil alam po niya, naganap na po lahat. Tinapos na ng ating Panginoon Jesus lahat doon sa krus ng Kalbaryo. So ibig sabihin, yung mga promises ng first coming ni Jesus ay na-fulfill. Matthew chapter 1 verse 20b. Joseph, son of David, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Isa pang verse mula po sa Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem Ephratah, through you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. So, sino po tinutukoy dito? It was Jesus Himself. So, alam niyo po ba mga kapatid, ito pa ay, gusto ko pong i-unbox natin. Dagdagan ko lang, yung po mga napakaraming promises ng Panginoong Diyos sa pagdating ng Panginoong Jesus. Yung first coming niya ay napakarami, na-fulfill na po yun. Pero would you believe na mas marami pong promises o hula ang Biblia sa muling pagbabalik ng ating Panginoon? That's the rapture of the church. So kung nangyari yung na-fulfill yung first coming ng ating Panginoon Jesucristo, lalo tigit, dapat inaabangan natin yung kanyang muling pagbabalik. Amen. So talagang ito po yung nagbibigay sa atin ng blessed hope. So that's number 2. Ina-unbox na po natin. Ano yung reason why did Jesus have to be born? To fulfill God's promise. So dito na tayo. Unboxing pa rin tayo. Third reason, why did Jesus have to be born? To redeem us from the curse of the law. Yes. Alam niyo po, tayo po mga tao ay bagaman itong katotohanan, si Jesus po kasi sa krus ng Kalbaryo, kung mapapansin niyo po, I'm saying this with all reverence to Him, siya po ay isinampay. Pag sinampay ka sa krus, ibig sabihin, yung pong posture niya doon sa krus ng Kalbaryo, masakit. Kumbaga parang nasa opisina, di ba pag meron kayong nagawang hindi tama sa opisina, ang nilalagay ka sa posisyon na nakahang ka. Hindi mo alam kung anong posisyon mo, ano yung posture mo. Now, nakakahiya yun. Now, si Jesus po, ating Panginoon Jesucristo, at the cross, He became cursed. Kaya po siya nakasampay sa krus. He was hung on the cross. Ibig sabihin, nakasampay siya doon, nakahang siya, hindi siya tinatanggap ng langit. Dahil inangkin po niya sa kanyang katawan ang kasalanan ng sanlibutan. Hindi din po siya nakatapak sa lupa. Pansin nyo? Nakataas siya sa lupa because hindi din po siya tinatanggap ng lupa, ng tao. Kasi nga po siya po ay itinuring na sumpa. Isinumpa. Yung sumpa na para sa tao ay inangkin po niya sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang sino man na hindi makasunod sa kautusan, may kaalinsabay po ito na sumpa. Now, bakit po kinailangan po siyang isilang? Ito po na yung unboxing natin. Kinailangan po siyang ilagay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayong mga hindi nakasunod sa kautusan mula sa sumpa ng kautusan. Alam niyo po, para po sa kabatiran ng bawat isa po sa atin, sa mga nanonood sa ngayon, bagamana, ang kautusan po, the old law-keeping covenant was exclusively given to the Jewish people. Pero, inaangkin po ito ng maraming mga Kristiyano sa buong mundo. Now, ang katotohanan, according to Ephesians chapter 2 verse 12, ang lumang kasunduan ng kautusan or the old law-keeping covenant was exclusively given to the Jewish people. Pero inaangkin po ito ng maraming mananampalataya sa ngayon. Marami ako napapakinggan mga churches nowadays, sinasabi nila, yes, we were saved by grace, and that grace who saved you will empower you to fulfill the law. Now, that is not correct. Hindi po yun tama. Bakit mo i-fulfill ang law kung finulfill na po ito ng ating Panginoon Jesucristo? So, no need for us to fulfill. Now, tayo pong mga mananampalataya, kung kayo po ay naniniwala na sinave kayo ng biyaya ng Panginoon, and then yung biyaya ng Panginoon will empower you to fulfill the law, alam niyo po ba nilalagay niyo inyong mga sarili?
sa ilalim ng sumpa. Kasi pag hindi po kayo nakasunod sa kautusan, sinasabi nga po pakita natin Kuya Aves yung James chapter 2 verse 10. Tingnan niyo po yung talata ito. For whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point. Take note Okay, pagpalagay nyo na lang po, doon na lang tayo sa 10 kautusan. Pero sa totoo lang, ang kautusan po, it consists of 613 laws. Ibig sabihin, pinagsama po itong moral at saka yung Levitical law. Hindi pwedeng ang Levitical law lang ang tinanggal ng Diyos. Hindi po, ito po i-composite whole. So, dito na lang tayo. Conservatively, let's talk about 10 commandments na lang. Nagawa mo yung siyam, pero you missed one. Alam niyo po ba sabi ng Biblia, you are guilty of all. So, kung kayo po ay you missed one, meron pong sumpa sa inyong buhay. At ang sumpa pong ito, mababasa niyo sa Deuteronomy chapter 28, kung di ako nagkakamali. Verses 15 until 63. Napakarami pong sumpa doon. And that is no good news. Now, balikan po natin pinag-usapan natin kanina, ina-unbox natin. So, bakit po ibinigay sa atin ating Panginoon Kristo? To redeem us from the curse of the law. Kasi kung kayo po isang mananampalataya, pero inilalagay nyo ang inyong sarili pa rin sa kautusan, believing that the grace that saved you will empower you to keep the law. Alam niyo po ba, kayo po ay saklaw pa rin po ng kautusan. So, kinakailangan ninyong tupdin ang lahat ng kautusan according to Romans chapter 2 verse 14. Kuya, pakilagay nga doon sa Romans chapter 2 verse 14. Bagaman hindi para sa inyo kautusan, hentil kayo, pero nilalagay mo ang sarili mo doon, saklaw po kayo. So, you have to fulfill each and every single law. Pag hindi nyo na-fulfill yan, may kaalinsabi pong sumpa. Kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanila, likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. But I've got good news for you. Sabi ng Galatians chapter 3 verses 13 until 14. Ang ganda po ng mga pangako ng Diyos dito. I-unbox na po natin, basahin na natin. Christ has redeemed us from the curse of the law. Wow! So dapat talaga, tayo po ay may kaalinsabay na sumpa pag hindi ka nakakasunod sa kautusan. Pero praise God, Jesus having become a curse for us, for it is written, curses everyone who hangs on a tree. So kaya pala nilagay siya ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. So meron siyang katubusang ginagawa para hindi na po natin maranasan ang sumpang ito. Kaya po huwag kayong pupunta sa kautusan. Dapat manatili po kayo sa biyaya. Kung ang biyaya ang nagligtas sa inyo, stay on grace ground. Amen. Now, ito pa po, tuloy natin, Galatians chapter 3, verse 14 naman. Ito yung magandang paalaala sa atin ng Panginoon. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Wow! So, lahat ng mga pagpapala ni Abraham, even though hindi tayo mga kalahi ni Abraham, pero since tayo po ay tinubos na mula sa sumpa ng kautusan, yung mga blessings ni Abraham also belongs to us. Amen. Is that good news, church? Amen and amen. Kasi pag hindi po kayo talaga makasusunod sa kautusan at lagi mo nilalagay ang sarili mo sa kautusan, ito po, iwan ko sa inyo on Deuteronomy 11 verse 28a, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Na kung nagpapasa ilalim po kayo sa kautusan, this is no good news, but praise God because God has given us His Son at siya po ay nagdusa at namatay sa krus ng Kalbaryo. Doon po na itatag yung tinatawag na bagong kasunduan ng purong biyaya. So kung kayo po ay sinave o niligtas ng biyaya, manatili tayo sa grace ground. At nang sa gayon, maranasan po natin ang buhay na ganap at kasiyasaya. Ang ganda, di po ba? Ang ganda nating unboxing. So dito na tayo. Why did Jesus have to be born? Reason number 4. Unboxing number 4. Ano ba yung ating ikaapat na dahilan? To redeem us who were under the law. Galatians chapter 4 verse 5. So that He might redeem and liberate those who were under the law, that we who believe might be adopted as sons, as God's children, with all rights as fully grown members of a family. Amen. Sundan po natin ang 2 Corinthians chapter 1 verse 20. This is good news. For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen to the glory of God through us. So lahat po ng pangako ng Diyos sa atin from Genesis till Revelation, minus the curses, belongs to you. For all the promises, take note, for all the promises of God in Christ are yes. Dapat ganun ang natin. And in Him, amen. Pag sinabi natin amen, it's another term for
So be it unto me, O Lord. Amen. Yun ibig sabihin ng amen. To the glory of God through us. At kapag inaangkin mo ang mga promises na ito, nagbibigay po ito ng karangalan sa Diyos. At nakikita po ito, itong mga pagpapala, itong mga biyayang at mga pangako ng Diyos sa atin, nakikita ng mga unbelievers, napapagpala din po sila. Yun po ibig sabihin ng 2 Corinthians 1 verse 20. Amen. So that's number 4 reason. Number 5 na tayo. Unboxing pa rin. Why did Jesus have to be born? To fulfill the law of Moses that we could never fulfill. Amen. Buti na lang, ano? Kasi kung mananatili po tayong mag-fulfill dun sa kautusan ni Moises, although, totoo lang, hentil tayo eh. Hindi nga tayo kabilang dun eh. Ang mga hentil, kung di po isinilang ating Panginoon Jesucristo, talagang pupulutin po tayo sa kangkungan. Saan mang lugar ng mga gulay, buti na lang, ano? Kangkungan, okrahan, ampalayahan, ano pa ba mga gulay yan? Talagang wala tayong patutungan, pero praise God, dahil po sa pagsilang na ating Panginoong Jesucristo, nadamay tayo sa kanyang biyaya. Amen. So number 5, to fulfill the law of Moses that we could never fulfill. Matthew chapter 5 verse 17. Sabi ni Jesus, siya po mismo nagsasalita po dito, FYI. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Praise God. Hallelujah. Buti na lang. Kasi hindi natin talaga kayang i-fulfill. Kaya po, inilaan po ng Diyos sa kanyang bugtong na anak to fulfill the law that we could never fulfill. Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Kaya nga po tayo po mga nanampalataya sa Kanya at sa Kanyang mga tinapos sa gawa sa krus ng Kalbaryo, sa ating Panginoon Jesucristo, tinapos na niya ang kautusan. Amen. At tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi po in fulfilling the law, but by just trusting and believing in Jesus and His finished work on the cross. Sundan pa po natin ng ito, tingnan natin, ang ganda po nung Greek word dito ng ng Romans chapter 10 verse 4. Kuya, meron ka nito? For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Take note of the word end. In Greek, it's telos. Ano ibig sabihin ng telos? Termination, the limit at which a thing ceases to be, that by which a thing is finished. It's closed. So, ibig sabihin, Christ is the end of the law. Tinapos na po niya. Kaya nga sabi niya, He did not come to destroy, but to fulfill. And even po yung mga prophecies of the prophets, He fulfilled everything. Amen and amen. Kaya po, tayo, wala na tayong kailangan gawin. Ang kinakailangan po natin gawin, pinakamadali. Just have to put your faith in Christ and His finished work on the cross. Kaya nga po sabi ni Apostle Pablo in 1 Corinthians 2 verse 2, for I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. This is all about the gospel. Amen and amen. So that's number 5, to fulfill the law of Moses that we could never fulfill. Number 6, unbox po natin yung reason why did Jesus have to be born. To be a mediator of a better covenant. Yung better covenant dito speaks of, it's all about the new covenant of pure grace. Amen. Hebrews 8 verses 6 till 7, but now, He has obtained a more excellent ministry. Bakit? More excellent ministry. Kasi po hindi kagandahan yung old law-keeping covenant. Yung old law-keeping covenant, FYI, it's all about man's performance. Nakasentro po ito sa inyong kakayahan na isakatuparan ang kautusan. Di ba? Sabi natin kanina in Deuteronomy 11 verse 27 and 28. Pag nakasunod kayo, sabi ng verse 27 ng Deuteronomy 11, at na isakatuparan nyo ang kabuuan ng kautusan because the law is asking for a 100% obedience. Pag nagawa nyo yon, you will be blessed. Pero sabi ng verse 28 ng Deuteronomy 11, if you miss one, ito po ay parallel sa James chapter 2 verse 10, if you miss one, you are guilty of all. Na kung guilty ka of all the commandments at hindi mo na-fulfill, kaya ka guilty, may kaalinsabay po itong sumpa. But praise God, dahil po ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang bugtong na anak at sa kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po ng mas mainam na covenant. Basahin natin once again, verse 6, but now He has obtained a more excellent ministry. Take note, excellent ministry. Inasmuch as, why this is excellent ministry? Itong new covenant of free grace. Because
Jesus now is the mediator of this better covenant. Wow, praise God. Which was established on better promises. Verse 7. For if that first covenant had been faultless, kung wala daw pong kakulangan, yung unang covenant. Now, this is all about the old law-keeping covenant. Bakit may pagkukulang? Actually, wala po itong pagkukulang sa Diyos. Kasi siya naman po ay talagang ginagawa niya bilang isang matapat na Diyos. Ginagawa niya yung dapat niyang gawin sa lumang kasunduan. Ngayon, kanino po ang pagkukulang? Sa mga Israelita. Hindi sila nakakasunod. Kasi kapag sila po hindi makasusunod, sila ay mga mamatay, ayaw po ng Diyos yun. Na kung nakita sana ng Diyos na faultless po ito, walang kakulangan, hindi na siya gagawa pa ng bagong kasunduan, pero nakita po niya, talo ang tao. Talaga pong mga mamatay ang tao. Kapag ito po ay nagtuloy-tuloy, yung tinutukoy nating lumang kasunduan ng kautusan. Na, ang ginawa po niya, kung ito po ay naging maayos at nakasusunod ang mga tao, then no place would have been sought for a second. Since nakita po niya may kakulangan sa bahagi ng tao, then, of course, He made a better covenant established on better promises. Amen and amen. So ano po bang ibig sabihin ng word na tingnan natin dito? Kasi sa Hebrews 8:13 muna tayo. Hebrews 8:13. Maganda po pag-usapan natin ito. Sabi nung talata, when God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete, and whatever is becoming obsolete, out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. Take note, the old law-keeping covenant, mga kapatid yung tinutukoy dito yung context, the old law-keeping covenant, hindi po yung Ten Commandments. Ang Ten Commandments po, it is not for us to keep, hindi para ito sa tao. It's God's law. Hindi po ito mawawala, it's God's law. Pero ang tinutukoy po dito na naging obsolete, yung old law-keeping covenant, wala na pong saysay yun. Kasi marami ako naririnig sa mga kapatiran natin sa biyaya na obsolete na raw yung law. Hindi po yung old law-keeping covenant, yung panuntunan. Kasi po, once again, the law, it's not for us to keep. It's God's. Pag-aari po ng Diyos yun. Now, yung context po na binabasa natin, Hebrews 8:13, yung annulled na, yung obsolete na, it's the old law-keeping covenant. Sabi po sa talatang binasa natin, obsolete. Now, tignan natin, bakit marami pa rin nagpapasailalim sa kautusan? Samantalang, sabi mismo ng Biblia, take note, it's Hebrews 8:13, it's obsolete. Tinignan ko sa dictionary, ano yung word na obsolete? Ano yung meaning niya? Ito po yung definition ng word na obsolete. No longer in use or no longer useful. Sa Tagalog, wala nang saysay. Pero ba't maraming churches pa rin nilalagay ng mga pastor ang kanilang mga tupa sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan? Samantalang sabi po muli ng Hebrews 8:13, it's already obsolete. Wala nang saysay. So ito po ang dahilan na ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos, I should say, kung ba't po niya hinayaang mabuhay at ilaan po sa ating mundong makasalanan ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Ang ganda ng unboxing natin. To be the mediator of a better covenant, and that's the new covenant of pure grace. So that's number 6. Amen. Dito na tayo, number 7. Why did Jesus have to be born? Ang sarap po mag-unbox, ano? Ang galing ng Panginoon talaga. To be the propitiation for our sins. Inilaan po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para maging, ano po yung propitiation or propitiation? Yun yata yung tamang pagbigkas ng salitang yon, pampalubag loob. Kasi galit po ang Diyos sa kasalanan eh. So inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak kung bakit kailangang isilang bilang pampalubag loob or propitiation. Alam niyo po, nung ako po ay, naalala ko nung ako ay nasa FEBC Philippines, nasa radio ministry po ako, nung kami po ay, of course, nagbo-broadcast. No? Ang kalaban kasi ng broadcast sa radio ay yung kidlat. Now, yung transmitter, hindi dapat tamaan ng kidlat yan. Kasi pag tinamaan ng kidlat yan, mahal ang transmitter, sira na yung radio nyo. Talagang malaking gastusin po yun. Now, nag-provide po at may sistema po para hindi po tamaan ng transmitter. Meron kaming nilalagay doon na lightning rod. Kung di ako nagkakamali. Kung wari, ito po yung transmitter. Naglalagay sila ng lightning rod para yung kidlat, imbes na papunta doon sa transmitter, sisip-sipin po yun nung lightning rod, kung hindi ako nagkakamali. Now, sa krus, si Jesus po,
yung sumipsip ng ating mga kasalanan, yung mga bagay na hindi mabubuti. At yun po yung maganda ron, yung galit ng Diyos sa kasalanan, sinipsip niya para hindi mapunta sa atin, para magtuloy-tuloy yung buhay natin. Ganon din po kami sa broadcast sa FEBC. Ang buti ng Panginoon, no? So tingnan natin, 1 John chapter 2, verse 2. And He Himself, He dito, capital H, refers to Jesus, is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Wow! Ganun po kamahal ng Diyos ang bawat isa po sa atin. And He Himself, and Jesus Himself, is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Amen. 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Amen. Dito na tayo. Unbox natin yung ikawalong dahilan. Why did Jesus have to be born? Number 8 reason. To bring us grace and truth. Wow. Praise God. Hindi niya po hinayaan na ang mga Hudyo ay manatili sa lumang kasunduan ng kautusan. Dahil po sa kanyang pagmamahal sa mga Hudyo, ay inilaan po niya ang kanyang bugtong na anak bilang biyaya at katotohanan. At dahil po naitatag po ang kasunduan ng purong biyaya sa kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo, hindi lamang po napagpala at nabiyayaan yung mga Hudyo, nadamay pa tayong mga Hentil. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon? John chapter 1 verse 17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through the person of Jesus Christ. Isipin nyo mismong biyaya at katotohanan ay dumating. Kasi yung kautusan, ibinigay lang through Moses pero dito po, naging personal po ang Diyos. Inilaan po niya ang kanyang biyaya at katotohanan in the person of Jesus Christ. Wow, ang gandang unboxing po nito. Nang sa gayon ay makamit po natin ang buhay na ganap at kasiya-siya kung kayo po ay maglalagak ng pananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Amen. So, let's go back to our question as we end. Why did Jesus have to be born? Ba't po kinailangan pang isilang na ating Panginoon Hesukristo? Kung pagbibigyan tayo ng pagkakataon next Tuesday, meron tayong part 2 kasi meron pa maraming pandahilan Kung pagbibigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon, meron tayong part 2 on next Tuesday. So why did Jesus have to be born? Isa-isahin po natin. Ito po yung solution natin. Ito yung unboxing natin. Isa-isahin natin kung gusto nyo i-capture sa inyong mga cameras at magamit nyo rin po para i-share nyo rin po sa inyong mga kapatiran. Number 1, Jesus was born just to die for the sins of the world. Number 2, to fulfill God's promise. Number 3, to redeem us from the curse of the law. Number 4, to redeem us who were under the law. Number 5, to fulfill the law of Moses that we could never fulfill. Number 6, to be a mediator of a better covenant. Or I should say, to be the mediator. To be the mediator. Hindi dapat yung A To be the. Dapat definite article Nagkamali lang po ako Pakilagay dyan, to be the mediator of a better covenant. Number 7, pakilagay natin yung number 7. To be the propitiation for our sins. Amen. Yon. Thank you, Kuya Aves, nalagay kagad. Number 7, to be the propitiation for our sins. Pampalubag loob. Siya po yung naging lightning rod. Niyakap ng Panginoon Hesukristo yung dapat nakidlat, natatama sa transmitter, pero inabsorb niya, I should say. Ang ganda nun. Thank you, Ma. Ang ganda nun. Praise God. So, para hindi po tayo mapahamak at magtuloy-tuloy ang ating buhay. Number 8, to bring us grace and truth. Amen. John 10 verse 10b. Sabi po ni Jesus, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Wow. Grabe, mga kapatid. Ito po ang naisin ng Diyos sa atin. Now, tingnan po natin. Gusto ko lang himay-may yung verse na ito. In Greek, yung pong word dito na life, it's Zoe. Come on, say this with me. Zoe. Ano ibig sabihin ng Zoe? It's the God kind of life. Ano naman kung God kind of life? Now, let me tell you, ano ba yung God kind of life? Ang uri po ng buhay ng Diyos, hindi siya nade-depress. Hindi siya nalulungkot. Wala siyang anxiety attack. So, ito po yung meron tayo. Kapag kayo po'y conscious that as a born-again Christian,
as a believer of Christ Jesus, you have His Zoe life. It's His God, it's His kind of life. Yun po ibig sabihin ng Zoe. A life that is real and genuine. A life active and vigorous. A life that comes directly from God. Now, sabi pa ni Jesus dito, and have it in abundance to the full till it overflows. Amen. Isipin nyo kung hindi po inilaan sa atin ating Diyos ang kanyang bugtong na anak, kung hindi po siya nagkatawang tao para abutin ang ating mundo, saan po kaya tayo pupulutin? Wala po tayong pupuntahan. At halimbawa lang, dinilaan po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, namuhay sa mundo. Pinakita niya sa atin ang pamumuhay na banal, matuwid, at kaaya-aya sa Diyos. And then naisip niya, balik na lang kaya ako sa Diyos. Bumalik siya. Hindi po siya namatay para sa ating mga kasalanan. Wala po maliligtas. Tayo na po ang pinakakawawang nilalang sa balat ng lupa. At isa pang bagay po na isaalang-alang natin, alam nyo, ang Diyos po napakamakapangyarihan. Para mararanasan natin. Kasi minsan may mga tao nagsasabi, alam mo, ang Diyos ka kasi kaya hindi mo kami nararanasan eh. Meron ako mga naririnig ng mga ganung mga rant ng ibang mga tao. Diyos ka eh. Masyado ka makapangyarihan. Hindi mo nauunawaan ang isang kagaya ko. Yung mga taong nasasaktan at nagre-reklamo at talagang sinisisi nila ang Diyos. Alam niyo po ba, ang ginawa po ng Diyos, bagaman siya po ay napakalaking Diyos, para maunawaan mo siya, nagkatawang tao po siya. Parang kunwari ako, meron ako nakitang langgam, natapakan ko, tapos yung dalawang langgam naglalakad. Yung isa umiiyak, hindi ko nakita umiiyak kasi natapakan ko yung isa eh. Now, para maintindihan ko yung kanyang nararamdaman, kung ako'y may kapangyarihan bilang tao, magpapakalanggam ako. Pero gagawin niyo ba yon? Ang Diyos ginawa po yun. Nagpakatao siya. Nagkatawang tao, I should say. Para unawain kung ano yung nararamdaman natin. At ginawa niya po yun. Kaya wala tayong dahilan para sabihin natin na, Diyos kayo, hindi mo kami nararamdaman. Siya po yung nagkatawang tao in the person of Jesus. At hindi lamang po natapos doon, hindi lang siya nagkatawang tao. Lahat po ng pasakit na para sana sa atin, inangkin po niya doon sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Kaya po, dalayan ko po kapag na-unbox na natin ang ilan sa mga dahilang ito, lalo po maging matingkad at makulay ang ating pagsaselebra ng Kapaskuhan ito. So kaibigan, maraming salamat for joining me sa ating Bible study online. At hindi pa po tapos yung ating gawain dahil gusto ko po kayong imbitahan ngayon. Kung kayo po ay talaga namang na-in love sa ating mga pinag-usapan at talaga naman pong punong-puno ng kagalahan ang inyong mga puso habang ina-unbox po natin itong regalo sa atin ng Diyos this Christmas. At nakita po natin, 8 dahilan pa lamang po ito. Marami pang dahilan ng Diyos. Now, yung unang dahilan, ang ganda talaga, lagay ko sa una, Jesus was born just to die for the sins of the world. Gawin natin personal. Jesus was born just to die for you and also for me. Yun po ang pakay talaga ng Diyos. Now, para po ma-maximize ninyo yung dahilan na ito. Kasi hindi po pwedeng makakilos ang Diyos. Hindi siya pwedeng manghimasok sa buhay mo kung hindi mo siya papapasukin. Now, all you have to do, sabi po ng Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you will be saved. So all you have to do, confess, sabihin natin sa Panginoon, magpipray po tayo. Ang kinin po natin, sabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi ko kayang mabuhay mag-isa at kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. And then, believe in our hearts that He was raised from the dead. Buksan po ninyo ang mga puso ninyo at paniwalaan na ang ating pong Panginoon Hesukristo, bagaman siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi po siya nanatiling patay. And God raised Him from the dead after 3 days. At kayo po ay maliligtas kapag pinaniwalaan niyo po ito. Pwede po ba yan? Tayo po ay magpipray. And then pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko na ako'y walang kakayahan dahil wala akong kapangyarihan na iligtas sa aking sarili. Kaya naman, simula po sa oras na ito, tinatanggap kita, Jesus, at kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako na kayo nga po ay isinilang para lamang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo. At doon nga po sa krus ng Kalbaryo, kayo po ay namatay para sa katubusan ng aking mga kasalanan. Salamat po
At inaangking ko, O Diyos, ang iyong kaloob na kaligtasan. At maraming salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na at hindi na mabubura sa aklat ng buhay. Amen at amen. Now, kaibigan, kung kayo po ay sumabay sa panalangin ito, umasa po kayo, manampalataya kayo. Ligtas ka na. Congratulations and welcome to the family of God. And this time, gusto ko pong ipanalangin ikaw, kaibigan, na lalong nag-uumapaw ang iyong puso sa kabutihan ng Diyos. Di po ba? Ang sarap mag-unboxing kanina, no? Patuloy niyo po i-unbox yan. Pwede niyo balik-balikan yung ating devotion. At dalayan ko po na kayo nga po ay talaga namang nanlalakian yung mga puso dahil hindi niyo makontain ang pag-ibig ng Diyos. At talagang gusto nang pumutok nito. Ang maganda po dito, ibahagi natin yung mensaheng ating napakinggan. And I would like to pray for you. Let's pray. Abba, we thank you so much dahil kayo po ang nag-unbox sa amin tonight ng napakagandang mensaheng ito. Kung bakit po nyo inilaan sa amin at minarapat mong isilang ang iyong bugtong na anak na si Kristo. Salamat, Panginoon, dahil una sa lahat, inilaan mo siya, isinilang siya para lamang mamatay alang-alang sa katubusan ng aming mga kasalanan. Alang-alang sa kaligtasan ng mga taong maglalagak at magtitiwala sa iyong anak at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po dahil ito ay nagbibigay sa amin ng kagalakan at dalayan ko po na itong kagalakang ito ay hindi mapapawi at maging dahilan po ito para lalo po maging makulay at punong-puno ng buhay ang aming pagsiselebra o pagdiriwang ng Kapaskuhan. At tulungan niyo rin po kami na ito pong mensaheng ito ay maipakalat namin at maibahagi namin sa aming mga kakilala, mga kaibigan at lalo tigit sa aming mga kapamilya. Salamat po. Ito po ang aming panalangin ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Well, kaibigan, maraming salamat po for joining us tonight. It's 23 minutes after 8. Ang bilis ng panahon. Bilis ng oras talaga. Sabi nga nakasabihan, pag nag-enjoy ka, time flies. At maraming salamat po sa mga nakasama natin. At kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba akong maglambing? Pamaskon nyo na sa akin to. Pakishare po yung ating gawain ng sa gayon. Mas malawak at marami pong mga kaibigan, kakilala at kapamilya natin ang naaabot. Di po ba? Ang sarap mag-unbox, ano? Yung ginawa natin unboxing kanina, daig pa natin ang nakatanggap ng mga mamahaling regalo. Of course, wala pong masama magregalo. Makatanggap ng regalo, magbigay ng regalo, okay po yun. Pero iba po yung regalo na magmumula talaga sa Diyos. At dalayan ko po ay ibigay natin ang mga katotohanan ito. Bigyan nyo rin po ng magagandang regalo yung ating mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. And bago tayo matapos, gusto ko munang batiin at pasalamatan ang ating mga nanonood. And before that, siya nga pala, once again, kung naghanap po kayo ng pangregalo, kung kayo po'y bibili sa amin ng ating mga t-shirts, ito po ay supportan nyo po sa aming gawain. Of course, available po ang ating mga t-shirts, Race Grace, yung ating church theme for 2024, Occupy Till I Come. Nandiyan din po, meron ako mga Papuri t-shirts. Ito po yung mga songs na sinulat ko, Babalikan Mo Ako, taken from Papuri 23 and Cruise from Papuri 25. So, please get in touch with us. Pwede mo kausapin si Kuya Aves, si Mami Jo o ako. Chat, answer inquiries at salamat po in advance kung kayo po ay bibili. Ito po ay malaking tulong po sa ating ministeryo. At binabati natin Sister Edna Geronimo. Thank you, Jesus, for that amazing grace. Salamat po sa message na full of hope and assurance of God's love for us through Jesus alone. Salamat din po ng marami, Sister Edna Geronimo. And sabi naman ni Sister Carmelita Mendoza Henoras, si Nanay Carmelita, ito, di ba tiga Angono si Nanay? Nanay, sabi niya, thank you for the word, Pastor Delverne. Maraming salamat din, Nanay. And amen, shalom. Maraming salamat po, sabi ni Sister Tess Dionela Estanislao. Maraming salamat po sa magandang mensahe. Magandang Christmas gift po ito sa amin na nakikinig po sa inyo. Papuri po sa Diyos. Sabi ni Sister Wilma Balsomo. Yan, salamat po sa inyo. And pinabati natin Sister Rosemary Casocco, Sister Linden Macaraig from Batangas. Tama ma, no? Tiga Batangas, Sister Linden Macaraig. And
Sister Lilibet Ignacio Cristobal, amen and amen, of course. Salamat kay Sister Andeng San Andres, see you on Sunday. Makakasimba na ba si Sister Andeng? Kasama rin ba si Nay sa Sunday? Yan, so excited na tayo makita si Sister Nice, Sister Andeng. Kasama yung kanilang bagong baby ni Brother Alan. At salamat din kay Sister Norma Vitales, Pastor Wilson Pionson Laigo. Kasama rin natin Sister Leonora Dacumos. Merry Christmas po. And nandiyan din, Merry Christmas po kay Sister Fe Kapala, Sister Maylene de la Cruz Gale. Salamat din, Merry Christmas kay Sister Marisa Raymond Paganpan. At marami pang iba. Si Ate Jackie Alcantara. Wow, kasama natin si Ate Jackie at si Kuya Makoy. And sabi ni Nanay Julia Vidad, nangako siya sa akin, antabayan ako yung Bible study mo. Salamat na yan, nanonood ka ngayon. Salamat po sa inyo. Amazing grace indeed, sabi ni Sister Sally Geronimo Rayo. Siguro mga Sister Sally at si Brother Joel, isusurprise na naman nila tayo sa Sunday. And Sister Wilma Balsomo, life full of abundance and overflows, sabi niya. Watching from Bicol, Sister Becky Amber Nidea. Sister Becky, paano niyo po nalaman yung ating programa? Sino kaya nag-share sa kanya? Please let us know. Masaya lang kaming malaman. Amen. Salamat po sa inyo. And Aida Adriano Melgar. Si Sister Aida. Tiga saan ba si Sister Aida? Tiga Tondo, no? Salamat po for joining us tonight. And of course, Brother Ricky Lucito, see you on Sunday. Pastor Miguel Chan Calma. Maraming salamat po for joining us tonight. Binabati rin natin sila Sister Leonora Dacumos. Nandito rin si Sister Lizelle Flores Pilotin, si Pastora Ann Bunye. Maraming salamat po, Pastora, for joining us tonight. At sino pa ma? Si Sister Leonila Buenafe. Maraming salamat. And Sister Anna and Brother Ewat Manalastas, see you on Sunday, mga kapatid. Talaga naman, excited na kami on Sunday sa ating Taytay Christmas Party, Gospel of Grace Christian Church Christmas Party. Kung kayo po'y malapit sa Taytay, please join us this coming Sunday. Ang kanilang service po ay 3:00 ng hapon. Minsan nagiging 3:30 kapag kami po ay medyo nadidelay ng punta ron. And we will see you on Sunday sa Taytay. Kung kayo naman po ay naghahanap ng church at malapit na kayo sa Las Piñas, nandito po kami sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CB Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Service po natin every Sunday is 9:30 in the morning. So please, masarap po yung on-site gathering talaga. Amen. So please, do come at makita-kita po tayo this coming Sunday. So, gaya po ng promise ko kanina, sabi ko, if God willing, kung hindi natin alam kung ano mangyayari next Tuesday, may part 2 pa tayo. Alamin natin yung part 2. Mag-unbox tayo. Sarap mag-unbox eh. So mga kaibigan, stay safe and stay blessed. At sa ngalan po na aking buong pamilya, we would like to say thank you. Salamat po na maraming sa inyong panalangin at pagsuporta. At meron pa pala dito, Sister Meruela Corpus, watching from Infanta Quezon. Wow! Layo nun, di ba? No? Malayo siya, ang Infanta Quezon. Salamat po. Sino po ang naging dahilan para malaman niyo po yung ating gawain? Gusto namin malaman. Salamat po, Sister Meruela Corpus. At sa ngalan po na bumubuo na ating programa, maraming salamat po. Patuloy niyo po kami ipanalangin. At sa mga darating pang panahon ay magsama-sama tayo mag-Bible study. Dito lang yan sa Solution with the Friend Dukot. At iwan ko po sa inyo ang napakagandang talatang ito. 1 John chapter 1 verse 2, Beloved, and that is you, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!